depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Yung karma sa ex natin, sa iba-ibang way kasi sinesend ni Lord yan eh. Pero as I've said sa mga last videos ko, di ba, nire-request ko naman sa inyo na as much as possible, wag na kayo manalangin pa na makarma yung mga exes nyo kasi hindi maganda yun. Hindi nyo kailangan pinagpe-pray yung tao na makarma siya dahil lang nagkasala siya sa'yo. Dahil hindi maganda ang karma. At the same time, may mga tao rin naman na hindi naniniwala sa karma. Actually, term lang naman ang karma. For me, term lang to. Pero hindi naman talaga ito yung pinaka-main reason dun sa ganung bagay. I call it as God's justice. Pagiging tapat lamang ng Diyos o pagiging kapantay ng mga nangyayari o pinapantay lang ng Diyos lahat ng bagay o siya ang hustisya. Tama? So, if you were asking me, sa paanong paraan mo ba mabibigyan ng karma yung ex mo? For me, hindi mo naman siya kailangan sendan ng karma. Pero pwede siyang makarma, of course, sa ganitong paraan. Kung ganito yung gagawin mo, pwede siyang makarma kahit hindi mo sinasadya. So, naniniwala ako na hindi to tutorial para karmahin nyo yung ex nyo. Ang sinasabi ko lang dito is matuto lang kayong makontento kung sino kayo. Matuto kayong masatisfy sa mga bagay na meron kayo. Matuto kayong magbago, matuto kayong manalangin, matuto kayong maging matuwid. At lahat ng bagay ay mapapaloob ayon sa inyong mga hangarin. So, ang nais ko lang sabihin ay kung gusto nyo na makarma yung ex nyo, ang sagot ko ay depende sa inyo. Nakadepende lang sa inyo yan. Kung magiging masaya kayo after ng breakup, probably makakarma yung ex nyo. Pero kung hindi kayo masaya after ng breakup, kayo yung nakakarma. Hindi ba ang pangit naman nun, di ba? I mean, ikaw na nga yung iniwan, ikaw na nga yung inalipusta, ikaw na nga yung pinabayaan, tapos ikaw pa yung nakakarma. Di ba ang pangit naman ng ganun? Parang ikaw pa yung kawawa ngayon, ikaw na nga yung iniwan, ikaw pa yung nakarma, di ba? So, if you will ask me, pinakamagandang sigurong gawin dito is kapag iniwan ka, huwag mo ngayaan na makarma ka pa ng sarili mong gawa. Ang pinakamagandang bagay na gawin dito, isayaan mo siyang makarma sa pang-iiwan niya sa'yo. Let it happen. Pabayaan mo lang. Just continue with the flow. Just, have a nice day, have a nice, yung mga ganun lang. Have a nice gesture, have a nice something, have a nice look, have a nice day, have a nice everything. As much as possible, as long as you can be happy, then go. Kung hindi mo kaya maging masaya, kailangan mo bang pilitin? Kung kailangan mong pilitin maging masaya, pilitin mo. Huwag mong yakapin ang lungkot dahil wala ka namang mangyayari dyan kapag puro lungkot lang ang pinairal mo. Lungkot lang ang mag-e-end up sa'yo. Kaya I want you to stand up. Gusto kong tumayo ka, gusto kong i-encourage mo sarili mo, baguhin mo sarili mo, and just have this kind of mentality na hindi sa habang panahon ay kukontrolin ka ng sarili mong emosyon. And after that, mangyayari na yung mangyayari. Kung makakarma man siya dahil sa ginawa niya, let it happen. Huwag mong kontrolin ang sitwasyon. Dahil mahirap kontrolin ang sitwasyon. Hayaan mo na mangyari ang dapat mangyari at palayain mo ang iyong sarili. Huwag mong hayaan na ikaw na yung iniwanan, ikaw pa yung makakarma. Maiyaan naman sa sarili mo, tama? So, yun lang. At kung kailangan nyo ng advice, just give us a message sa Philippine Dating Coach at mabibigyan namin kayo ng one-on-one coaching. Thanks for watching.